Senator Amy Marcos nagpakita ng pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagkasundo sila ni Senator Robin Padilla para iatras yung contempt order ni Senator Risa Ontiveros at para siya ay hindi hulihin. So, dalawa na po ang abogado ni Pastor Kibuloy, si Robin Padilla at si Amy Marcos. Alam niyo, nakakalungkot talaga si Amy Marcos, ano? Ito po talaga ang super ate na super makakontra sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Matatandaan po natin, nagpahayag si President Bongbong Marcos at sinabi niya na dapat harapin ni Pastor Kibuloy itong mga hearings na to para nga naman makapagpaliwanag siya. Bakit ba naglabas ng kautusan si Risa Ontiveros para hulihin si Kibuloy? Dahil ini-snub niya yung Senate hearing. So no other recourse kundi ang magpalabas ng arrest order para mapilitan siyang umattend sa hearing at magpaliwanag. Pero ito na, si Super Ate, wag daw apihin si Pastor Kibuloy. Pakinggan nga natin tong kanyang sinabi. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino ba kami? Teka muna. Senator Go, Senator Cynthia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero mulat sa pool, talagang tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena. Well, maraming dahilan at isa na doon yung pending na kaso sa Congress. Ayaw naman natin na kinukuyog ang mga tao. They have rights to due process. They have a right to defend themselves and against self-incrimination. Bakit hindi naman kinikilala? Yung ibang akusasyon napakatagal na. Ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at wag naman natin na inaapi yung tao. So ayan, although kulang pa daw yung mga bilang nila para maiatras yung contempt order, pero binanggit ni Senator Amy ang pangalan nila Go, Villar, yan po si Cynthia Villar, si Amy nga, si Robin Padilla, at may ilan pa daw na pipirma para iatras yung contempt. So alam na po natin yan. Bakit kailangan nilang harangin yan? Bakit hindi nila payagan na makapagpaliwanag si Kibuloy diyan sa Senate hearing? At bakit sinabi ni Senator Amy na wag daw apihin? Dahil ang pakiramdam niya na-o-oppress itong si Kibuloy. Matanong ko nga ulit tulad ng tanong ko sa ibang videos ko. Is this the first time na kayo ay nagtawag ng mga personalidad para umattend ng Senate hearing? And is this the first time na kayo ay nag-cite ng contempt at kayo ay nag-issue ng arrest warrant? Hindi ba? So bakit sinasabi ni Amy Marcos na wag apihin or wag i-oppress si Kibuloy? So ang ibig palang sabihin ni Senator Amy Marcos, lahat ng mga tinawag nila para mag-testify dyan sa Senate hearing or para magpaliwanag ay inoppress ninyo doon sa mga hindi sumipot at kailangan i-contempt at magpalabas ng arrest warrant. Sila pala ay oppressed din. So, mga oppressor pala kayo mga senador. Huwag na lang kayong mag-conduct ng mga Senate hearings o Senate investigation kung ganyan din lang pala ang gagawin ninyo. Sabi mo, unang-una, tutol ka na sa paglabas ng subpoena kay Kibuloy. Hindi nyo ba naisip yung napakaraming taong nagreklamo at naglakas ng loob na ilabas yung kanilang mga naging karanasan kay Pastor Kibuloy? Totoo man o hindi, bakit hindi natin pakinggan yung side naman ni Kibuloy? May mga nagsasabi, bakit hindi nyo idiretso sa korte? Ano ang silbi ng Senado? Bakit kayo nagko-conduct ng mga investigasyon kung hindi naman pala dapat? Nag-aaksaya kayo ng pera ng bayan. Dapat right from the start, wala kayong ganyan-ganyan. Wala kayong mga Senate hearing, wala kayong mga Senate investigation. Ngayon, pagdating kay Kibuloy, oppressed na siya. Inaapi na.
Anong pang-aapi doon? Pinagpapaliwanag lang naman. Halatang halata naman itong mga nag-aabogado para kay Kibuloy. Kung ganyan palang sasabihin yung wag gipitin at wag i-oppress, wag apihin, dapat mula noon, hindi nyo na ginagawa yan. Hindi na kayo nagko-contempt ng mga taong hindi sumisipot sa hearing ninyo. Hindi na dapat kayo naglalabas ng mga arrest warrant para mapilitan silang lumabas at magpakita dyan sa Senado. Ngayon, porke si Kibuloy yan, sasabihin yung ino-oppress. Senator Amy Marcos, ikaw na ang numero unong against sa kapatid mong si President Bongbong Marcos. Nag-issue yung kapatid mo ng challenge at hinamon niya si Pastor Kibuloy na lumabas at magpakita sa Senado. Ikaw naman, gusto mo namang iatras yung contempt na yan? So dito sa mga nagsasabi na strategy lang daw ito ni Amy Marcos para daw mas makita, para lumabas daw agad kung sino ang mga kalaban ni President Bongbong Marcos. Hindi na po kami naniniwala sa ganyang strategy na yan. Hindi niya po yan strategy. Talaga pong kumokontra lang si Amy Marcos kay President Bongbong Marcos. Kung ano man ang kanyang mga kadahilanan, siya lang po ang nakakaalam niyan. Basta kami, alam na namin ang totoong kulay ni Amy Marcos. At marami na po kami, isa na po ako doon, na kahit na mga Marcos loyalist kami, hindi na po boboto kay Amy Marcos. Dahil halatang halata po ang pagkiling niya sa iilang tao. Hindi ba sabi ni President Bongbong Marcos that politics is serving the Filipino people? Hindi yung iisang grupo lang, hindi ng iilang tao lang. Ito mga katulad ni Amy Marcos, halatang halata na that they are in the service of one person, of one certain group, hindi po para sa bayan. Kung para sa bayan kayo, bigyan nyo ng pagkakataon magpaliwanag si Kibuloy dyan sa Senate hearing. Kung hindi, alisin nyo na yung mga rules ninyo na magpapatawag kayo ng mga personalidad para sa Senate hearing. Kung ganyan din palang pagdating sa isang taong pinagtatakpan ninyo, mababaliktad ninyo. Pwede nyong i-twist yung inyong rules. Kawawa naman yung mga taong dumaan sa inyo. So, inopress nyo pala sila. Inapi nyo pala sila. Isang influential na tao yan si Kibuloy. Isang very powerful person dyan. Bakit kailangan yung pagtakpan? Pero pag ordinaryong tao, na lesser yung estado kaysa kay Kibuloy, kapag hindi sumipot sa Senado, padadala ninyo ng arrest warrant? Kaya wag daw gipitin dahil may kaso na nga sa Kamara. Magkaiba naman ng kaso yun. Alam po ng taong bayan na yung sa Kamara ay tungkol sa franchise ng SMNI. At diyan sa Senado, iba po yung kaso ni Kibuloy. Huwag pong masyado magpahalata. Hindi nyo po mapagtatakpan si Kibuloy sa mas nakararaming tao na nakakaalam na dapat may panagutan si Kibuloy. Hindi po natin sinasabi na guilty agad. Pero kung hindi siya sisipot at patuloy siya magtatago, ang iisipin talaga ng tao ay guilty siya. Pero bakit yung pinagtatakpan? So itong mga senador na to, na gustong bawiin ang contempt order, mag-isip-isip po tayo sa mga susunod na eleksyon kung iluluklok pa natin itong mga taong ito. Dahil halatang halata po na hindi sila para sa taong bayan. Sila ay para sa isang certain group of people lang. At para mapagtakpan nila itong mga taong ito, babaluktutin nila ang sarili nilang mga batas dyan sa Senado. Kami nahihiya para sa inyo. Dahil hindi nyo na mabibilog pa ang taong bayan. Hindi nyo na kami makukuha sa ganyang mga paliwanag ninyo. Dahil kahit na simple lang ang aming mga pag-iisip, ang aming pangunawa, naiintindihan namin na kailangan lumitaw si Kibuloy at magpaliwanag. Hindi po agad siya hinuhusgahan. Kailangan lang pong marinig ng taong bayan ang kanyang side. Bakit kayo ang nagpapaliwanag para sa kanya? Hindi ba kayo magtataka? After na mag-oppose si Robin Padilla sa direktiba ni Risa Hontiveros, sino ang sumunod na lumabas para ipagtanggol si Pastor Kibuloy? Si Amy Marcos. What gives? Bakit ganun na lang ang pagtatanggol ni Amy Marcos kay Pastor Kibuloy na best friend ni former President Rodrigo Duterte? I-out na natin yung sinasabing strategy lang yan ni Senator Amy Marcos. Pero sa totoo daw, yan ay panig kay Bongbong Marcos. Well, tell that to the Marines. So, dun sa mga nagsasabi na ito style lang ni Amy Marcos, hindi nyo kami mapapaniwala dahil nakikita namin ang mga galawan ni Amy Marcos. Umpisa pa lang ng presidency ni President Bongbong Marcos, ganyan na siya.
puro siya kontra. Para siyang hindi kapatid. Hindi natin sinasabi na kampehan niya all the way, 100%. Dahil hindi naman po perpekto ang ating presidente. Pero siya, bilangin nyo nga, ilan ang kanyang silang ayunan sa mga ginagawa ni President Bongbong Marcos at ilan ang kanyang ino-oppose o ilan yung kanyang kontra agad siya. Hindi ba nakakagalit na? Kung siguro ibang tao yan, pagpalagay na natin sila Hontiveros na talagang mga kontra kay President Bongbong Marcos. Matatanggap pa natin eh. Pero itong kapatid mismo ng ating presidente ang isa sa mga nangunguna sa pagkontra sa mga ginagawa ni President Bongbong Marcos ay iba na pong usapan ito. Hindi po kami bulag. Hindi po namin matatanggap na style lang yan ni Amy Marcos. Nakita nyo nga ngayon, sino ang nagsalita matapos natutulan ni Robin Padilla yung pag-contempt ni Risa Hontiveros? Si Amy Marcos. So doon sa mga nagsasabi na bakit hindi idiretso sa korte, isa po yan sa trabaho ng Senado. Dapat tanggalin na nila yan. Huwag na silang mag-conduct ng mga investigasyon at ng mga hearings. Huwag na silang magpatawag ng mga personalidad para mag-witness o tumistigo dyan sa Senado. Mag-focus na lang sila sa trabaho nila para sa ikauunlad ng bayan. Hindi yung ganito. Pag sa ibang tao, okay lang i-cite in contempt, okay lang ipa-aresto. Pero pagdating kay Kibuloy, special mention, special ang mga regulasyon, special ang batas, naiiba para kay Kibuloy. So lumalabas na itong mga senador natin ay mga oppressor dahil sa sinabi ni Amy Marcos na huwag i-oppress si Kibuloy, huwag daw apihin. Yun yung mga unang mga ipinatawag ninyo. Di lumalabas din na inapi nyo sila. Hindi po simple yung mga akusasyon kay Pastor Kibuloy. Mabibigat po yung mga akusasyon sa kanya. Hindi ba dapat lang marinig natin yung side niya? Ngayon, kung natatakot itong sila Robin Padilla at si Amy Marcos na pagdating sa pagdinig dyan sa Senado, kuyugin si Pastor Kibuloy, di dapat nandoon kayo para kayo ang unang-una na ipagtanggol si Kibuloy. Kayo ang mag-object na mag-object. Kayo ang magpaliwanag para kay Kibuloy. Doon nyo awayin yung mga kapwa nyo senador na ang tanging gusto lamang na magkaroon ng pagkakataon si Kibuloy na ipaliwanag yung kanyang panig. Comment tuloy ng mga netizens natin. Kaya daw yan ginagawa ni Amy Marcos dahil sayang ang boto ng mga miyembro ni Kibuloy pagdating sa 2025 elections. Dahil alam daw ni Amy Marcos na bumababa na ang kanyang popularidad, lalo na sa mga Marcos loyalists. Katunayan daw nito ay ang survey na ginawa sa 31 million movement. Nakalagay po dito, result of the survey among Marcos supporters and loyalists as of the first 24 hours from posting. Ito po ay survey sa lahat ng Marcos supporters and loyalists. What to do with Senator Amy R. Marcos in 2025? Doon sa mga bumoto sa kanya at nagsabing, I will vote for her, 164 votes or 28.5% of total votes cast. Doon naman sa nagsabing, I will not vote for her, 299 votes or 52% of the total votes cast. Panawagan pa dito, to Senator Amy R. Marcos, this is the reality that you should study carefully before you proceed with your demolition job of your own brother's administration. Sa mga comments po dito, ang dami talaga nagsasabing, I will not vote her again. Comment pa ng iba ang pinaglilingkuran ni Amy, hindi ang bayan. Kaya kahit PBBM ako, sorry, hindi ko siya iboboto. Pero syempre, yung ibang comments, Sara Amy 2028, meron pa rin naman talagang I will vote for Amy. So patuloy pa rin pong bumababa ang popularidad ni Amy Marcos, lalo na amongst the Marcos loyalists. Dahil ako, for one, hindi ko na po talaga iboboto si Amy Marcos kahit na sabihin ako ay Marcos loyalist. Dahil sa mga galawan ni Amy Marcos, sa totoo lang, para po siyang hindi Marcos. So, makakuha kaya ng 8 boto itong grupo ni Robin Padilla at ni Amy Marcos para ipaurong ang contempt ni Risa Hontiveros? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos te Agmina, peace.